isa't isa at sa lahat. Maggalak kayong lagay kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ang inyong makipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Amen. Verse 19, ito yung pinaka-verse natin. Do not quench the Spirit. What it is means. Do you grieve or quench the Holy Spirit? Quench means to put a stop to the move of the Holy Spirit when believers are gathered together. Yung kung minsan nag-gather tayo, there are action na magagawa natin na nagsistop doon sa move ng Holy Spirit. For example, nag-worship tayo. Tapos, oras na pala ng tapos. Yung program natin ay dapat ganoon. Ang gusto naman ng Holy Spirit, mag-continue tayo ng worship. Sino ang masusunod? Dapat program, di ba? Hindi. Dapat ang Holy Spirit. Ngayon, pag binaliwala natin yung leading ng Holy Spirit, hininto natin yung worship, anong mafe-feel ng Holy Spirit? Na sasakal siya. Hindi siya ang nasusunod, kundi yung program. Di ba? Sa susunod na worship natin, hindi na natin mafe-feel yung Holy Spirit. Kasi nasasaktan na siya. Dahil nung nag-move na siya, pinigilan natin. Amen ba? Amen. Dapat sensitive tayo kung anong leading ng Holy Spirit. Kung gusto ng Holy Spirit, magsayaw tayo, hindi magsayaw. Di ba? Paano yun? Yung gano'n. Kung gusto ng Holy Spirit na mag-pray, dapat alam natin. So yan ang dapat natutunan natin kung paano ma-discern ang leading ng Holy Spirit. Amen. Amen. Kasi minsan, the Holy Spirit, a helper, a counselor, a comforter. Siya yung mag-guide sa atin in our walk with God. Pero kung hindi natin alam kung anong paggalaw ng Holy Spirit, hindi tayo nakikinig doon sa leading niya, palaging mamimiss natin kung anong kagustuhan ng Panginoon. Amen ba? Amen. So as a body of Christ, we need to learn how the Holy Spirit moves. Grieve means present tense. When believers cause pain, grief, pighati, or distress, pag-aalala, pagkabahala, o pagkabalisa, o pagkababag to the Holy Spirit because of our action. Na napipigilan na yung grief, kung ako magkaintindi nun, nung pares, for example, sa isang pamilya, merong namatayan. So, ang tindi ng lungkot. Yun ang naramdaman ng Holy Spirit, nag-grieve siya, matinding lungkot na naramdaman niya nung pinipigilan natin siya. Amen ba? Amen. Kung, let's say, for example, gumawa tayo ng kasalanan. Tingnan mo, ang lapit-lapit mo sa Panginoon, na pag nag-worship ka, mafe-feel mo ng presence ni Lord. Ganon yung relation mo kay Lord, talang na malapit kayo. Minsan, gumawa ka ng kasalanan. Sa sunod na pag-worship mo kay Lord, di mo na siya mafe-feel. Nasasakal ng Holy Spirit sa iyo. Hindi na siya makagalaw na matinding dalamhati na naramdaman ng Holy Spirit dahil gumawa ka ng kasalanan.
So, para bumalik ulit, kailangan natin maghingi ng tawad sa kasalanan natin gawan. Tapos, umalis tayo doon sa kasalanan na yon. Pag tuloy tayong namumuhay sa kasalanan, huwag kang mag-expect na maramdaman mo ang Holy Spirit sa buhay mo. Dahil nasasakal mo siya. Hindi siya makapaghinga. Hindi siya makahinga doon sa presensya mo. Dahil nasasakal siya sa kasalanan mo. The Holy Spirit is holy. He cannot live in a vessel that is not holy. If you want to have a close relationship with God, you have to be yung na-set aside yung buhay mo na holy sa Panginoon. Pero hindi natin maiwasan yung magkasala, di ba? Kasi tao lang tayo. Ang importante, once nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon at hihintuan niyo yung paggawa ng kasalanan. Amen ba? Amen. Merong isang preacher way back early 1970s. Yung pangalan niya si Kathryn Kuhlman. Talagang ginagamit siya ng Panginoon in the ministry of healing. Yung church kung saan siya nagpipreach, palaging puno yung church. 3 hours pa lang yung bago magbukas yung pintuan, nakalinya na yung mga tao. Kasi doon sa ministry niya yun, ang ministry ng Holy Spirit, healing and deliverance. Talagang ginagamit siya powerfully ng Panginoon. Then, one day, mayroong nag-visit doon na traveling preacher, itong si Kathryn Kuhlman na in love dito sa preacher na ito. Ang problema, yung preacher na ito may asawa. Nag-ibigan sila, iniwanan ng lalaki yung asawa, sumama kay Kathryn Kuhlman. The moment na naggumawa si Kathryn Kuhlman ng kasalanan, hindi na niya na ma-feel ang Holy Spirit. Nagpipreach siya, wala ng signs and wonders. Hanggang dumating sa point na hindi na siya makapag-preach. Ang layo-layo na ng pakiramdam niya sa Panginoon. Then one day, after like 2 years, naglalakad siya sa isang bangkita. Dumating siya sa punto na yung bangkita na nalakaran niya, wala nang lagusan, dead end. Tapos, kinausap siya ng Panginoon, iwanan mo yung lalaki. Sabi ni Kathryn Kuhlman, aside from God, he only loved this man. Ang ginawa niya, bumalik siya sa bahay, wala na, hindi niya na kinausap ng lalaki, wala doon ng lalaki. Bumalik siya sa bahay, kinuha yung gamit, lahat ng gamit niya, umalis. Pumunta siya sa ibang state sa US, walang tatanggap sa kanya. Kasi well known na siya na namumuhay sa kasalanan. Pero God knows nagsisisi na siya. Pero sa mata ng tao, hindi pa rin makapaniwalaan, mapagpaniwalaan. So ang nangyari, pumunta siya sa mga liit na churches na hindi siya masyadong kilala, doon siya nagpipreach. God restore His anointing on Kathryn Kuhlman's life. Then, signs and wonders come back. Kasi nagsisi siya eh. At saka, iniwanan niya yung kasalanan. Nag-turn around na siya doon. Bumalik siya sa Panginoon and live a holy life. Amen. Dumating ang puntos na, alam mo, nagpipreach siya doon sa isang auditorium. Tapos, yung plumber doon sa basement, kumukumpuni ng pipe. Dahil ang powerful ng anointing niya, habang nagsasalita siya, yung anointing na travel sa pipe, yung plumber sa ibaba, parang si sister kanila natumba na gano'n. Hindi niya alam kung bakit na slain siya sa spirit, na minister siya ng Holy Spirit through
yung pipe na nasa basement. Tapos, pagkatapos ng service, hindi na siya makadaan doon sa main entrance kasi dami-daming talaga ng tao, by the thousands. Dumaan siya doon sa kitchen. Lahat ng madaanan niya natutumba na lang sa power ng Holy Spirit. Ganon katindi ang anointing ng Lord sa buhay niya. Binalik ng Panginoon ang relationship niya dahil umiwas siya sa kasalanan. Amen. Always remember, the Holy Spirit will not manifest His presence into your life if you live in sin. Magtataka ka na lang bakit hindi ka makapanalangin o manalangin ka parang hanggang sa kisamilang hindi tumatago sa langit, hanggang kisamilang bumabalik because you are living in sin. The Holy Spirit is grieved because you are living in sin. Amen ba? Amen. Turn away from your wicked ways, sabi ng Panginoon, and ask for forgiveness. In the name of Jesus. Amen? Amen. Cleansing. Cleansing. Cleansing is what do the Holy Spirit of the living God, while grieving is how it responds to your action. Hindi na natin ituloy ito. Daming ways na nag-grieve ang Holy Spirit sa atin. Isa doon, kung hindi tayo sensitive sa move ng Holy Spirit. Sabi ko nga kanina, nag-worship tayo. Ang gusto ng Panginoon ng leading is ministering to the people. Pero hindi tayo sensitive. Ang ginawa natin, umiba tayo ng direction dahil yun ang program. Kaya hindi nasunod ang kagustuhan ng Holy Spirit, kaya nag-grieve. So